Ngunit inay, pakiusap, hindi ka maaaring basta na lang mawala. At kung may mangyari sa iyo, at kung magkasakit ka, paano namin malalaman? Ngayon, nag-aalala siya sa aking kapakanan. Kay praktikal mo, Helena. Sa nakalipas na 3 taon, nagkaroon ako ng 2 episode ng alta presyon na nagdala sa akin sa ospital. Alam mo ba kung ilang beses mo ako binisita? Wala. Laging mayroon kang mas mahalagang gagawin. Hindi totoo iyan, mahina siyang nagprotesta. Totoo. Sa unang pagkakataon, tinawagan kita mula sa emergency room. Sinabi mo na hindi ka makakapunta dahil mayroon kang party sa bahay ng kaibigan. Sa ikalawang pagkakataon, kaarawan ni Marcelo at nagdiriwang ka. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nagkumpirma na perpektong naaalala niya ang bawat pagkakataon. Akala ko hindi seryoso, bulong niya. Oo, dahil ang aking kalusugan ay hindi kailanman naging priority mo, ngunit ang aking mga tseke ay oo. Hindi ito tungkol sa pera, sigaw ni Helena. Ito ay tungkol sa iyo. Miss na kita, inay. Miss mo ba ako o miss mo ang pagkakaroon ng isang taong available 24 oras sa isang araw para ayusin ang iyong mga problema? Pinatayan ko ang telepono nang hindi naghihintay ng sagot. Muling tumunog ang telepono, ngunit sa pagkakataong ito ay lubos kong pinatahimik. Kailangan ko ng kapayapaan upang tamasahin ang aking unang gabi ng kalayaan sa isang bagong bansa. Ang mga sumunod na araw ay patuloy na pagtuklas, hindi lamang ng Barcelona, kundi ng aking sarili. Mayroong mga bahagi ng aking personalidad, interes, at kagustuhan na natulog sa loob ng mga dekada habang nabubuhay ako para kay Helena. Ngayon ay nagigising sila isa-isa na parang mga bulaklak pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Natuklasan ko na gusto ko ang arkitekturang Gothic at kaya kong gumugol ng maraming oras sa paghanga sa mga detalye ng katedral ng Barcelona. Napagtanto ko na mayroon akong likas na talento sa mga wika at ang Katalan na may pagkakahawig sa Espanyol ay hindi pala mahirap gaya ng inaakala ko. Natuklasan ko muli ang aking pagmamahal sa matematika, isang bagay na itinuro ko sa loob ng maraming taon, ngunit matagal nang hindi ko ginagawa para sa kasiyahan. Noong Miyerkules, nagkaroon ako ng pulong sa Espanyol na tagapayo sa pananalapi. Siya ay isang matandang lalaki na nagngangalang Ginoong Ferrer na tumulong sa akin na maunawaan ang lahat ng aking opsyon para sa permanenteng paninirahan sa Espanya. Sa iyong kasalukuyang ipon at iyong Meksikanong pensyon, paliwanag niya, maaari kang mamuhay ng komportable rito sa loob ng maraming taon. Mayroong mahuhusay na programa sa kalusugan ang Espanya para sa mga retiradong dayuhan at ang kalidad ng buhay sa Barcelona ay pambihira. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nag-usap ako ng lantaran tungkol sa aking pananalapi nang hindi nag-aalala tungkol sa pag-iipon ng pera para sa mga emergency ni Helena. Nakakatuwang kalkulahin ang aking mga gastusin batay lamang sa aking sariling mga pangangailangan at kagustuhan. Maaari mo ring i-invest ang bahagi ng iyong ipon dito sa Espanya, patuloy ni Ginoong Ferrer. Ang mga kita ay matatag at ligtas. Sa loob ng 50 taon, maaari mong mapataas ng malaki ang iyong yaman kung mag-i-invest ka ng matalino. Dagdagan ang aking yaman. Ilang beses ko nang nagkaroon ng pagkakataong iyon, ngunit laging pinipili kong gastusin ang pera sa mga kapritso ng aking anak. Mayroon pa ba akong dapat malaman? Tanong ko. Marami kaming kliyente sa mga sitwasyong katulad mo. Dagdag ng tagapayo ng may maunawaing ngiti. Mga matatandang dumating sa Espanya na naghahanap ng bagong simula pagkatapos ng komplikadong relasyon sa pamilya. Hindi ka nag-iisa sa karanasang ito. Lubos akong naaliw sa impormasyong iyon. Hindi lang ako ang inang namamanipula at itinatapon ng mga walang utang na loob na anak. Mayroong buong komunidad ng mga taong pinili ang sarili nilang kaligayahan sa halip na ang nakalalasong hiling ng kanilang pamilya. Noong Biyernes, sumali ako sa isang grupo ng paglalakad para sa mga dayuhang senior. Mayroong 20 tao, lahat ay nasa pagitan ng 65 at 80 taong gulang. Lahat ay naghahanap ng pakikipagsapalaran at bagong karanasan.
Sa paglalakad sa mga burol na nakapalibot sa Barcelona, nagsimula akong makipag-usap sa isang babae na nagngangalang Luisa, isang 76 taong gulang na Italyana na dumating sa Espanya 30 taon na ang nakakaraan. Ano ang nagdala sa iyo rito? Tanong niya habang hinahangaan namin ang panoramic view ng lungsod. Isang anak na nagsabi sa akin na ang pinakamalaking hiling niya sa kaarawan ay ang mamatay ako. Sagot ko ng walang filter. Wala na akong enerhiya para lambutin ang katotohanan. Tiningnan ako ni Luisa nang nanlalaki ang mga mata. Seryoso? Lubos. Matapos punduhan ang kanyang bahay, halos alagaan ang kanyang mga anak at isakripisyo ang aking pensyon para sa kanyang mga pangangailangan, sinabi niya sa akin na ang aking presensya sa kanyang buhay ay isang hindi matitiis na pasanin. Diyos ko, bulong ni Luisa. At ano ang ginawa mo? Nawala ako sa buhay niya at narito ako. Ngumiti si Luisa nang may paghanga. Napakatapang mo. Umabot ako ng 7 taon bago magdesisyon na lumayo sa aking nakalalasong pamilya. Tinatrato ako ng anak ko at ng manugang ko na parang ATM na naglalakad. Sa natitirang bahagi ng lakad, ibinahagi namin ni Luisa ang aming mga kwento. Siya ay dumating sa Espanya matapos niyang mapagtanto na ang kanyang mga adultong anak ay nakikipag-ugnayan lamang sa kanya kapag kailangan nila ng pera para sa kanilang mga bakasyon, kanilang mga bagong kotse o kanilang mga kapritsyo. Nang magpasya siyang maglagay ng mga limitasyon, inakusahan nila siya ng pagiging isang makasariling ina at binalaan siya na hindi na niya makikita ang kanyang mga apo. Mahirap ang mga unang buwan. Pagtatapat ni Luisa habang bumababa kami sa isang mayabong na landas. Inubos ako ng pagkakasala. Akala ko marahil ay tunay akong makasarili, na ang isang mabuting ina ay laging dapat magsakripisyo para sa kanyang mga anak. At ano ang nagpabago sa iyong pananaw? Napagtanto ko na hindi kailanman tinanong ng aking mga anak kung ako ba ay masaya, kung may sapat akong pera para sa aking sariling mga pangangailangan, o kung ang aking patuloy na pagpapakasakit ay nagdudulot sa akin ng sakit. Sa kanila, ang mahalaga lang ay kung ano ang maibibigay ko sa kanila. Hindi iyon pag-ibig, Carmen, iyon ay pagsasamantala. Ang kanyang mga salita ay tumatak ng malalim sa aking puso. Sa loob ng mga dekada, napagkamalan kong manipulasyong emosyonal ang pagmamahal ng anak at patuloy na kahilingan ang tunay na pangangailangan. Sa pagtatapos ng paglalakad, inanyayahan ako ni Luisa sa isang support group na nagpupulong 2 beses sa isang buwan. Mga matatandang babae na gumawa ng mahirap na desisyon na unahin ang kanilang kapakanan kaysa sa nakalalasong inaasahan ng pamilya. Agad akong pumayag. Kaarawan ng anak kong si Helena at maaga akong dumating sa bahay niya, dala ang paborito niyang cake. Kumatok ako sa pinto na may ngiti, umaasang sisikat ang kanyang mukha tulad noong bata pa siya. Ngunit nang buksan niya, ang ekspresyon niya ay punong-puno ng pagkairita, para bang ayaw niya akong makita. Ay, ikaw pala? Bulong niya nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Ngunit bago magpatuloy, tingnan kung nakasubscribe ka na sa channel at isulat sa mga komento. Saan ka nanonood ng video na ito? Gustong-gusto naming malaman kung hanggang saan umaabot ang aming mga kwento. Naaalala ko pa ang amoy ng cake na almendras na may ganache ng tsokolate na dinala ko sa bahay ng anak kong si Helena noong hapong iyon. Ika-43 kaarawan niya at 3 buwan akong nag-ipon mula sa aking pensyon para bilhin ang munting obra maestra ng French confectionery na gustong-gusto niya. 2,200, 2,200 piso na wala ako, ngunit malugod kong ginastos para lang makita ang kanyang ngiti. Ibinaba ako ng taksi sa tapat ng mansyon na tinulungan kong punduhan 5 taon na ang nakalipas, isang 3 palapag na bahay sa pinakamagandang lugar ng Puerto Vallarta na may tanawin ng dagat at infinity pool. 800,000, 800 tuition piso mula sa aking ipon para sa paunang bayad. Pera na pinag-ipunan ko ng sentimo por sentimo sa loob ng 45 taon bilang propesor sa universidad sa pamamagitan ng pag-o-overtime at pagtuturo tuwing Sabado at Linggo. Inayos ko ang aking turkisang damit bago rin para sa okasyon at pinindot ang doorbell, binabalanse ang cake
sa isang kamay at hawak sa kabilang kamay ang isang maliit na pilak na pakete na naglalaman ng kwintas na perlas na pag-aari ng aking ina. 3 henerasyon ng malalakas na babae, naisip ko. Anong kamanghamanghang pamana ang ipapasa? Bumukas ang pinto, ngunit ang mukha ni Helena ay hindi lumiwanag tulad ng inaasahan ko. Ang kanyang mga mata ay halos hindi sumalubong sa akin bago bumalik sa cellphone na hawak niya. Ay, ikaw pala! Bulong niya, tumabi para makapasok ako, ni isang halik o yakap para akong isa lamang delivery. Maligayang kaarawan, aking mahal, sabi ko, sinusubukang panatilihin ang sigla sa aking boses. Dala ko ang paborito mong cake at isang espesyal na regalo. Napabuntong hininga si Helena ng malalim, para bang ang aking presensya ay isang balakid na pinilit niyang tiisin. Ilagay mo iyan sa mesa ng kusina. Kailangan kong tapusin ang tawag na ito. Naglakad akong mag-isa patungo sa kusinang may Italian marble, isa pang regalo ko nang ayusin nila ang bahay, at maingat kong inilagay ang cake sa ibabaw ng counter. Sa bintana, nakita ko ang kambal, ang aking 11 taong gulang na mga apo, na naglalaro sa pool kasama ang tagapagturo ng paglangoy. Ni hindi nila napansin ang aking presensya. Tumayo lang ako doon, nakikinig sa alingaw-ngaw ng walang lamang bahay, pakiramdam ko ay isang estranghero na lumulusob sa isang espasyo kung saan malinaw na hindi ako welcome. Pagkaraan ng 15 na minuto, pumasok si Helena sa kusina. Kasiya siya tulad ng dati, perpektong kulay ang buhok, walang dungis na makeup at maayos ang kuko. Lahat ng ito ay galing sa aesthetic clinic na pinondohan ko 8 taon na ang nakalipas. 350,000, 350,000 piso para matupad niya ang kanyang pangarap na maging negosyante. Isang pautang na kinuha ko gamit ang aking apartment bilang kolateral at hindi kailanman naibalik. Pagkatapos, sabi niya habang binubuksan ang refrigerator at kumukuha ng isang bote ng sparkling water, dumating ka ba para lang iwan ang cake o maghahapunan ka rin? Ang lamig ng kanyang boses ay tumusok sa akin tulad ng isang kutsilyo. Lumunok ako, sinusubukang pigilan ng pagkadismaya. Naisip ko na marahil ay magkasama tayo sa iyong kaarawan. Halos 2 buwan na tayong hindi nagkikita. Sagot niya habang muling tinitingnan ng cellphone. Sa totoo lang, may mga plano ako mamaya. Dadalhin ako ni Marcelo sa La Marea para maghapunan. Kami lang 2. Si Marcelo, ang kanyang ikatlong asawa, isang lalaking nabubuhay sa ditiyak na mga investment at, nakakapagtaka, ay laging nangangailangan ng aking tulong pinansyal para sa kanyang mga emergency project. Ma, kailangan nating mag-usap, sabi niya habang itinuturo ang matataas na upuan sa paligid ng isla ng kusina. Umupo ka. Sumunod ako. Pakiramdam ko ay may buhol na namumuo sa aking tiyan. Kilala ko ang tono na yon. Ito ang parehong tono na ginagamit niya noong bata pa siya bago magsabi ng isang sadyang malupit na bagay upang subukan ang aking mga limitasyon. Marami akong pinag-iisipan nitong mga nakaraang araw, simula niya. Dahan-dahang iniikot ang baso ng tubig sa kanyang mga daliri. Tungkol sa kaarawan, tungkol sa buhay, tungkol sa kung ano ang talagang magpapaligaya sa akin. Tumango ako, sinusubukang maging nakapagpapalakas. Sige anak, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Baka makatulong ako sa anumang paraan. Ibinaba ni Helena ang baso sa mesa nang may marahas na tunog at tiningnan ako ng diretso sa mga mata. Ang nakita ko doon ay nagpalamig sa akin hanggang buto. Hindi ito pag-ibig, hindi rin panandaliang pagkairita, kundi purong paghamak. Ang tanging bagay na talagang gusto kong matanggap bilang regalo sa kaarawan, dahan-dahan niyang sinabi. Binibigkas ang bawat salita nang may sadyang kalupitan. Ayang mawala ka na lang sa buhay ko, mas maganda kung mamatay ka na lang. Huminto ang mundo, nahigop ang hangin mula sa silid. Sinubukan kong magsalita, ngunit sarado ang aking lalamunan. Para akong sinuntok ng pisikal sa dibdib. Ano? Iyon lang ang nabubulong ko. Narinig mo, patuloy niya, ngayon ay may kinakalkulang lamig. Pagod na ako sa iyo, ma. Pagod na sa iyong patuloy na tawag, sa iyong di inaasahang pagdalaw,
sa iyong paraan ng pakikialam sa aking buhay, sa iyong mga lumang payo at iyong di matitiis na pangangailangang emosyonal. Nagsimulang manginig ng di mapigilan ang aking mga kamay, si Papanu Karpram taong gulang, Carpenter taon akong naging ina niya at hindi ko kailanman inakala na maririnig ko ang ganoong mga salita mula sa bibig ng aking kaisa-isang anak. Helena, nagawa kong sabihin sa pagitan ng mga luhang nagsisimulang bumuo. Ako ang iyong ina. Ibinigay ko ang lahat, isinakripisyo ko ang lahat para sa iyo. Tama! Sigaw niya, bumangon mula sa upuan. Kaya mo ako sinasakal. Hindi ako makahinga sa iyong patuloy na presensya. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan ko ng kalayaan. Kailangan kong mabuhay ang aking buhay nang hindi nakikipaglaban sa iyong mga inaasahan at iyong emosyonal na drama. Tiningnan ko ang cake ng kaarawan, ang mga kandila ay nasa kahon pa, naghihintay na sindihan. Lahat ng inisip ko para sa araw na iyon, yakap, tawanan, ibinahaging alaala, ay naglaho na parang usok. Ngunit Helena, sinubukan kong muli. Gusto ko lang mapalapit sa iyo, maging bahagi ng buhay mo. Ikaw ang lahat ng mayroon ako. At iyon mismo ang problema, sagot niya, ipinagkrus ang mga braso. Ang katotohanang ako ang lahat ng mayroon ka. Ayusin mo ang sarili mong buhay at iwanan mo na ako. Tumayo ako mula sa upuan. Nanginginig ang aking mga binti, kaya natakot akong matumba. Kinuha ko ang aking bag at ang maliit na pakete na may kuwintas na perlas. Maiiwan ang cake. Marahil ay pahahalagahan ito ng kambal kahit hindi ito magawa ng kanilang ina. Hindi ako makapaniwala na sinasabi mo ito sa akin, bulong ko, matapos ang lahat ng ginawa ko para sa iyo. Lahat ng ginawa mo? Sarkastiko siyang tumawa. Ma, lahat ng ginawa mo ay para sa sarili mong kapakinabangan, para maramdaman mong kailangan ka, para makontrol ang buhay ko, ngunit hindi na ako bata at hindi ko na kailangan ang pagsakal mo sa akin. Naglakad ako patungo sa pinto. Bawat hakbang ay parang nagpapabawas ng taon sa aking buhay. Sa bungad, lumingon ako sa huling pagkakataon, umaasang makakita ng anumang pagsisisi sa kanyang mga mata, anumang bakas ng matamis na batang iyon na aking pinalaki ng buong pagmamahal. Ngunit nakita ko lang ang pagkainip na umalis ako upang maipagpatuloy niya ang kanyang buhay ng walang pasanin na tila ako ang kinakatawan. Maligayang kaarawan, Helena. Bulong ko at lumabas, marahan kong isinara ang pinto sa aking likuran. Ang hindi alam ng aking anak, habang pinapanood niya akong umalis noong maaraw na hapong iyon, ay mayroon siyang sinindihan sa loob ko na natutulog sa loob ng mga dekada. Isang apoy na hindi para sa pagkawasak ng sarili, kundi para sa muling pagsilang. Narito ang lahat ng dokumentasyon, sabi ni Ginang Ramirez, inilagay ang isang makapal na folder sa harap ko. Bilang taga-garantiya, ikaw ang responsable sa mga bayad kung hindi ito magawa ng pangunahing may-ari. Ngunit may karapatan ka ring angkinin ng ari-arian kung naniniwala kang hindi matutupad ng mga may utang ang kanilang obligasyon. Tama, sagot ko. Maingat na sinusuri ang bawat pahina. Ano ang susunod na hakbang kung magpasya akong gamitin ang aking mga karapatan bilang taga-garantiya? Kailangan mong ipakita na may panganib ng paglabag o na mayroon ng malaking pagkaantala, paliwanag niya. Ang hindi alam ni Ginang Ramirez at ang hindi sinasadya na ibinunyag sa akin ni Helena noong nakaraang linggo ay kamakailan lamang ay nawalan si Marcelo ng malaking halaga sa isang nabigong pamumuhunan at nahuli sila sa huling bayad sa mortgage, isang impormasyon na kaswal niyang ibinahagi marahil umaasa na mag-aalok ako ng tulong tulad ng dati. Perpekto, bulong ko, kinukuha ang mga kopya ng lahat ng mahahalagang dokumento. At kung gusto kong simulan ang prosesong iyon? Tiningnan ako ni Ginang Ramirez nang may pagtataka ngunit nanatiling propesyonal. Maaari ko bang ischedule ang isang pulong sa aming legal na departamento? Kung nais mo, mangyari po, sabi ko. Nang lumabas ako ng opisina, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan, para akong lumulutang sa mainit na bangketa ng lungsod. Sa loob ng 44 taon, nabuhay ako para kay Helena.
Isinakripisyo ko ang sarili kong mga pangarap, ang aking pera, ang aking oras, ang aking kalusugan, lahat para mabigyan siya ng buhay na lagi niyang nais. At ang resulta, ninais niya ang aking kamatayan bilang regalo sa kaarawan. Ang susunod kong hinto ay isang lugar na hindi ko pa nabibisita sa loob ng maraming taon, ang New Horizons Travel Agency, na dalubhasa sa mga bagong simula para sa mga senior citizen. Matagal ko nang itinago ang isang brochure nila, lihim na nangangarap ng mga posibilidad na tila laging hindi ko maabot. Magandang hapon, bati sa akin ng isang batang consultant na nagngangalang Lucia. Paano ko po kayo matutulungan? Nakita ko ang inyong programa tungkol sa mga retirado sa ibang bansa. Sagot ko, komportabling umupo sa upuan sa harap ng kanyang desk. Gusto ko ng kumpletong impormasyon tungkol sa kung paano makapagsisimula ng bagong buhay sa Espanya ang isang 74 taong gulang na babae. Ang mga sumunod na araw ay isang roller coaster ng emosyon at lihim na paghahanda. Bawat umaga, gumising ako na may halo-halong sakit, determinasyon at isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman: pag-asa. Para akong nagising mula sa isang mahabang pagkakahilo kung saan nabuhay lang ako para matugunan ang mga kapritsyo ng aking anak. At ngayon, sa wakas, nabubuhay na ako para sa aking sarili. Noong Martes, paulit-ulit na tumunog ang aking telepono. Si Helena iyon. Hindi ko sinagot ang tawag. 5 beses pa siyang tumawag, nag-iiwan ng mga mensahe na lalong naiirita. Ma, kailangan kitang kausapin. Ma, okay ka ba? Bakit hindi ka sumasagot? Ma, may presentation ng kambal sa Huwebes sa school at kailangan namin na ikaw ang magbantay sa kanila pagkatapos. Ma, nagsisimula na akong mag-alala. Hindi ako nakaligtas sa kabalintunaan. Ang parehong babae na ninais ang aking kamatayan bilang regalo sa kaarawan ay nag-aalala ngayon dahil hindi ko sinasagot ang kanyang mga tawag. Hindi dahil namimiss niya ako o nag-aalala sa aking kapakanan, kundi dahil kailangan niya ako para sa isang bagay. Noong Miyerkules, binisita ako ng aking kapitbahay at kaibigan habang buhay, si Dolores, isang 70 taong gulang na babae na tahimik na nakasaksi sa lahat ng aking sakripisyo para kay Helena sa loob ng mga dekada. Carmen, sabi niya habang nakaupo sa aking sala na may tasa ng kape. Iba ang hitsura mo? May nangyari ba? Sinabi ko sa kanya ang lahat, bawat masakit na salita mula sa kaarawan ni Helena, bawat detalye ng mga plano na ginagawa ko. Tahimik na nakinig si Dolores, dahan-dahang napuno ng luha ang kanyang mga mata. Diyos ko, Carmen, bulong niya nang matapos ako. Hindi ako makapaniwala na sinabi sa iyo ni Helena ang ganoong kalupitan matapos ang lahat ng ginawa mo para sa kanya. Ang pinakamasakit na bahagi ay sinabi niya ito na parang pinakakaraniwang bagay sa mundo, paliwanag ko, na para bang ako ay isang balakid lamang sa kanyang buhay na kailangang alisin. At totoo ba na aalis ka patungong Espanya? Oo, matatag kong sagot. Nabenta ko na ang tiket, aalis ako sa susunod na linggo. Hawak ni Dolores ang aking mga kamay ng may pagmamahal. Alam mong buong suporta ko ang sayo, hindi ba? Ang ginawa ni Helena ay hindi mapapatawad. May iba pa ba? Sabi ko, binaba ang boses. Kailangan ko ang tulong mo sa isang napaka-espesyal na bagay. Ipinaliwanag ko sa kanya ang aking buong plano. Gusto kong maniwala si Helena na patay na ako, kahit pansamantala lang. Si Dolores ang magiging kasabwat ko, ang taong makakakita ng aking walang lamang apartment at ng liham ng pamamaalam na iiwan ko. Brilyante! Bulong ni Dolores nang may ngiting puno ng pagkakonsabo. Sa wakas ay mauunawaan na ng batang iyan na walang utang na loob kung ano ang ibig sabihan ng mawala ka. Tutulungan mo ba ako? Oo naman. Sa katunayan, sa tingin ko, iyan mismo ang kailangan ni Helena para magbago. Kinagabihan, ginawa ko ang pinakamahalagang liham sa aking buhay. Ang liham na magpapabago sa lahat ng magpakailanman. Sinulat at sinulat ko ulit ang bawat salita, tinitiyak na maipapasa nito ng eksakto ang gusto kong sabihin. Aking mahal na Helena, simula ko. Hiningi mo bilang regalo sa kaarawan na mawala ako sa buhay mo
at nagpasya akong ipagkaloob ang iyong kahilingan. Kapag nabasa mo ang liham na ito, malayo na ako dito. Nagsisimula sa buhay na dapat kong nabuhay mga dekada na ang nakaraan, sa halip na isakripisyo ang lahat para sa iyo. Nagpatuloy ako sa pagsusulat ng maraming oras, idinodokumento ang bawat sentimo na ginastos ko sa kanya, bawat sakripisyo na ginawa ko, bawat pagkakataon na nawala sa akin dahil sa laging handa para sa kanyang mga pangangailangan. Ngunit hindi ito mapait na liham, ito ay nagtuturo. Gusto kong lubos niyang maunawaan kung ano ang nawala sa kanya. Kasama ng liham na ito ay makikita mo ang lahat ng legal na dokumento na pinirmahan ko ngayong linggo. Patuloy ko. Ang pagbabago ng testamento, ang pagkansela ng iyong complimentary medical insurance plan na binabayaran ko, ang abiso na bilang tagagarantiya ng iyong mortgage ay nagpasya akong gamitin ang aking mga karapatan dahil sa iyong kamakailang kawalan ng katatagan sa pananalapi at ang pagtatapos ng lahat ng benepisyo na natatanggap mo mula sa akin. Ito ay isang 18 pahinang liham na detalyadong-detalyado ang lahat ng magbabago sa kanyang buhay ngayon na ako ay nawala na, eksakto tulad ng gusto niya. Mas magiging madali ang buhay mo nang wala ako, pagtatapos ko, ngunit mas magiging mahal din. Sana'y sulit ito. Noong Huwebes, habang iniimpake ko ang aking pinakamahalagang gamit sa 2 maleta, nakatanggap ako ng isa pang tawag mula kay Helena. Muli, hindi ko sinagot. 4 na beses pa siyang tumawag, nag-iiwan ng mga mensahe na lalong desperado. Sa huli, tunay na balisa ang kanyang boses. Ma, pakiusap, tawagan mo ako. May nangyari, kailangan ko ang tulong mo. Tinawagan kami ng bangko para sa isang emergency meeting bukas tungkol sa mortgage. Pakiusap, tawagan mo ako sa sandaling marinig mo ang mensaheng ito. Iyon pala iyon. Nakipag-ugnayan na ang bangko sa kanya tungkol sa aking kahilingan para sa pagsusuri ng kontrata. Nagsisimula ng manumbalik ang realidad. Noong Biyernes, sumulpot si Marcelo sa aking pinto. Mukha siyang pagod at desperado, na may malalim na eye bags at hindi ahit na balbas. Isang napakaibang imahe mula sa dating elegante at kumpiyansang lalaking kilala ko. Carmen, sabi niya sa isang nagmamakaawang boses. Sinabi sa akin ni Helena ang nangyari sa inyong dalawa. Alam kong napakasama ng sinabi niya, kahit hindi mapatawad, ngunit pakiusap, huwag mong gawin ito sa aming pamilya. Gawin ang ano? Tanong ko, nagkukunwaring inosente. Sinabi sa amin ng bangko na sinisimulan mo ang isang proseso upang kunin ang bahay dahil sa pagkaantala sa mortgage. Pakiusap, Carmen. 1 buwan lang. Nagkaroon ako ng ilang problema sa investment, ngunit aayusin ko ang lahat, ipinapangako ko sa iyo. Kamangha-mangha. Nang gusto akong tanggalin ni Helena, ako ay isang abala. Ngunit nang mapagtanto nila na ako ang nagkokontrol sa pinansyal na tali na nagpapanatili sa kanilang marangyang pamumuhay, bigla akong naging mahalaga muli. Marcelo, sabi ko ng kalmado, napakalinaw ng asawa mo sa akin. Ang aking presensya sa buhay niya ay isang pasanin na ayaw na niyang tiisin. Iginagalang ko lang ang kanyang mga kagustuhan. Pero Carmen, alam mo naman kung paano si Helena kapag galit. Hindi niya sinasadya iyon. Hindi niya sinasadya? Dahil napakapaniwalaan ng tunog niya nang ninais niya ang aking kamatayan bilang regalo sa kaarawan. Yumuko si Marcelo. Alam niyang wala siyang maidadahilan para ipagtanggol ang hindi maipagtanggol. Pakiusap, giit niya. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ito. Kakausapin ko si Helena. Paiintindihin ko sa kanya kung gaano siya kamali. Masyado nang huli, sagot ko dahan-dahang isinara ang pinto. Ihalik mo ako sa aking mga apo. Noong Sabado, ang huling araw ko sa lungsod na yon, kung saan ko ginugol ang buong buhay ko. Naglakad ako sa mga lugar na naging mahalaga sa akin. Ang universidad kung saan ako nagturo sa loob ng 30 taon. Ang parke kung saan ko dinadala si Helena noong bata pa siya. Ang simbahan kung saan ako ikinasal sa kanyang ama. Iyon ang aking tahimik na pamamaalam sa isang buhay na ganap kong inilaan para sa iba. Sa Linggo, magsisimula ang isang buhay na sa wakas ay ipamumuhay ko para sa aking sarili.
Sa umaga ng linggo, kumatok si Dolores sa aking pinto tulad ng aming pinagkasunduan. Nagdala siya ng sariwang kape at isang ngiting puno ng pagkakonsabo na nagpuno sa akin ng enerhiya. "Handa ka na ba sa iyong malaking pagtakas?" tanong niya. Kinindatan ako. "Higit pa sa handa," sagot ko. Dinadala ang aking 2 maleta sa pinto. "Nasa iyo ba ang duplicate na susi ng aking apartment?" "Narito," sabi niya. Ipinapakita ang set ng mga susi na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang gabi. At nasa akin din ang liham para kay Helena at lahat ng dokumento na iiwan mo. Maingat naming pinlano ang lahat. Hihintayin ni Dolores ang Martes bago pumunta sa apartment ni Helena at ibigay ang mga dokumento. Nagkukunwaring nakita niya ang aking walang lamang apartment at nag-alala sa aking pagkawala. "Tandaan," sabi ko sa kanya habang naghihintay kami ng taksi. "Kailangan mong magmukhang tunay na nag-aalala. Sabihin mo na hindi ako sumasagot ng telepono sa loob ng 2 araw na kumatok ka sa aking pinto at hindi ako sumagot. At nang gamitin mo ang emergency key, natagpuan mo ang apartment na walang laman at ang liham. Huwag kang mag-aalala, Carmen. Naging guro ako ng amateur theater sa loob ng 20 taon. Ito ang magiging pinakamagaling na pagganap sa aking buhay," tiniyak ni Dolores nang may mapaglarong ngiti. Dumating ang taksi ng eksakto 6:00 ng umaga. Habang inilalagay ng driver ang aking mga maleta, tiningnan ko sa huling pagkakataon ang aking apartment. Nakatira ako doon sa loob ng 15 taon, ngunit kakaiba, wala akong naramdamang nostalgia. Para akong sa wakas ay nakalaya mula sa isang bilangguan na ako mismo ang nagtayo. "Sa airport po?" tanong ng driver ng taksi. "Sa airport?" kumpirma ko at naramdaman kong parang ang 2 salitang iyon ang simula ng aking bagong buhay. Mahaba ang biyahe sa eroplano patungong Barcelona, ngunit payapa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, walang nakakaalam kung nasaan ako. Walang sino man ang makakatawag sa akin para humingi ng pabor, pera o oras. Ito ay isang nakakabighaning pakiramdam ng kalayaan na hindi ko pa naranasan simula bago ako maging ina. Sa halos 12 oras na flight, isinulat ko sa aking diary ang lahat ng nangyari sa nakaraang linggo. Bawat detalye, bawat emosyon, bawat desisyon na nagdala sa akin sa sandaling iyon na nakabitin sa langit sa pagitan ng aking nakaraan ng pagsasakripisyo at aking hinaharap ng pagtuklas sa sarili. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 40 at 3 taon, isinulat ko, na gumawa ako ng isang bagay na lubos para sa aking sarili, nang hindi kinakalkula kung paano ito makikinabang kay Helena. Nakakatakot at nagpapalaya sa parehong oras. Dumating ako sa Barcelona umaga ng Lunes, oras doon. Isang kinatawan ng ahensya ng paglalakbay ang naghihintay sa akin sa airport na may karatula na nakasulat ang aking pangalan. Siya ay isang batang at mabait na lalaki na nagngangalang Miguel na nagsasalita ng Espanyol na may matinding Catalan accent. "Senyora Carmen," bati niya sa akin ng may tunay na ngiti. "Maligayang pagdating sa Espanya. Sana ay handa na kayo para sa isang bagong pakikipagsapalaran." "Higit pa sa handa," sagot ko, at sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, ang aking ngiti ay lubos na tunay. Dinala ako ni Miguel sa isang maliit ngunit kaakit-akit na furnished apartment sa Gothic Quarter na inupahan ng ahensya sa loob ng 1 buwan habang ako ay nagpapasya kung gusto kong manatili ng permanente. Ito ay isang 3rd floor sa 100 taong gulang na gusali na may mga bintana na nakaharap sa isang puno na plaza at mga bulaklak na balkonahe sa kalapit na mga gusali. "Narito ang lahat ng impormasyon tungkol sa lungsod," sabi ni Miguel habang iniaabot sa akin ang isang makapal na folder. Mga inirerekomendang restauran, mga aktibidad na pangkultura, mga social group para sa mga expat, mga klase sa Catalan, mga contact ng doktor kung sakaling kailanganin mo. Nag-schedule din ako ng pulong sa isang financial advisor para sa Miyerkules upang tulungan ka sa mga papeles kung magpasya kang manatili ng permanente. Nang hapong iyon, pagkatapos ng maikling pahinga, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa sa loob ng maraming taon. Lumabas ako para maglakad ng walang tiyak na patutunguhan, walang schedule, walang obligasyon, walang sino mang umaasa na lutasin ko ang kanilang mga problema.
Naglakad ako sa makikitid at paikot-ikot na kalye ng Gothic Quarter na mangha sa arkitekturang medieval, ang maliliit na cafe sa mga kanto, ang mga tindahan ng handicraft. Umupo ako sa isang plaza at umorder ng cafe con leche at isang serving ng churros. Dahan-dahan akong kumain, tinatamasa ang bawat kagat, pinagmamasdan ang mga kalapati, ang mga turista, ang mga lokal. Isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa aking dibdib. Hindi ito kalungkutan, hindi ito pagkakasala, ito ay kapayapaan. Habang naglalakad ako pabalik sa apartment, sa huling bahagi ng hapon, inisip ko kung magkano ang ginastos ko kay Helena sa loob lamang ng huling 5 taon. Alam kong sa loob ng ilang oras, magsisimulang tumunog ng desperado ang aking telepono. Sa wakas ay mauunawaan na ni Helena kung ano ang ibig sabihin ng tunay na mawala ako. Hating gabi, nagsimulang umugong ng paulit-ulit ang aking telepono. Si Helena iyon. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa tumigil. Agad itong tumunog muli at muli at muli. Sa ika-5 pagtatangka, sinagot ko, "Mama!" Sigaw niya. Ang boses niya ay nalulunod sa pag-iyak. "Nasaan ka?" "Dumating si Dolores sa bahay na may liham mo. Sabi niya nawala ka. Ano ang nangyayari? Anong kabaliwan ito?" "Kumusta, Helena?" Sagot ko ng kalmado. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lumang lungsod habang nagsasalita. "Nabasa mo na ba ang liham?" "Oo, nabasa ko." "Nabaliw ka na ba? Paano mo nagawa ito sa amin? Nasaan ka?" "Nasa eksakto akong lugar na kailangan kong puntahan, malayo sa iyo tulad ng iyong ninais. Ngunit hindi ko iyon gusto. Hindi ko gusto na totoo kang umalis. Galit lang ako, nabigo." Nandoon na, ang tipikal na taktika ni Helena. Paliitin ang pinsalang kanyang idinulot, iparamdam sa akin ang pagkakasala sa pagre-react sa kanyang kalupitan. "Hindi mo ba sinasadya nang sabihin mo sa akin na ang pinakamalaki mong hiling sa kaarawan ay ang mamatay ako?" Tanong ko. "Dahil napakapaniwalaan ng tunog mo." "Iyon lang, na-stress lang ako. Nawalan ng pera si Marcelo sa isang investment. Nagbibigay ng problema ang mga bata sa school. Hindi maganda ang takbo ng clinic. Hindi ko dapat ibinuntun sa iyo ang aking galit." "Tama ka, hindi mo dapat ginawa. Ngunit nagawa na at ang mga salita ay hindi na mababawi. Ngunit inay, pakiusap, bumalik ka. Kailangan ka namin. Kailangan kita. Kay interesting nito. Ngayon, kailangan niya ako. Ngayon na nabasa niya ang liham na nagdetalye ng lahat ng pinansyal na benepisyo na nawala sa kanya ngayon, na alam niyang maaaring mawala ang bahay. Ngayon na nauunawaan niya na kailangan niyang magbayad para sa sarili niyang karagdagang siguro sa kalusugan at maghanap ng mag-aalaga sa kambal kapag gusto niyang lumabas. "Kailangan mo ba ako o ang pera ko?" Direktang tanong ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. "Kailangan kita," bulong niya sa wakas, ngunit hindi ka panipaniwala ang kanyang boses. "Helena, sa loob ng 43 taon, nabuhay ako para sa iyo. Isinakripisyo ko ang aking mga pangarap, ang aking pera, ang aking oras, ang aking mga pagkakataon, at nang sa wakas kailangan kong maramdaman na mahal mo ako at pinahahalagahan, sinabi mo sa akin na mas gusto mo pang patay na ako. Ang mga salitang iyon ay nagpira-piraso ng aking puso sa paraang hindi ko kailanman maaayos. Patawarin mo ako, inay. Talagang pasensya na. Hindi sapat ang mga paghingi ng tawad, Helena. Nagawa na ang pinsala. At alam mo ba? Marahil iyon ang pinakamagandang bagay na nasabi mo sa akin, dahil sa wakas ay nabuksan nito ang aking mga mata at naintindihan ko na mali ang pamumuhay ko sa buong buhay ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa unang pagkakataon sa mga dekada, nabubuhay ako para sa aking sarili at ito ay kamangha-mangha. Nasaan ka, inay? Pakiusap? Sabihin mo sa akin? Pagmamakaawa ni Helena, ang kanyang boses ay nalulunod sa luha. Ang kambal ay nagtatanong tungkol sa lola. Hindi nila maintindihan kung bakit ka nawala. Nakakatuwa kung paano, ngayong hindi na ako available, bigla na lang akong namimiss ng aking mga apo. Sa lahat ng taong ito, nang kinakansela ko ang aking mga plano para alagaan sila, nang binibilhan ko sila ng mamahaling regalo,
Nang dinadala ko sila sa parke habang namimili si Helena, iyon lang ang inaasahan sa akin. Ngunit ngayong wala na ako, naramdaman ang aking kawalan. Magiging maayos ang mga bata, sagot ko habang nakatingin sa mga bituin sa Barcelona. Sila ay matatag. Ang matututunan nila ay may kahihinatnan ang mga aksyon at ang masakit na salita ay maaaring sumira ng mga relasyon magpakailanman. Kinagabihan, binuksan ko ang aking telepono sa unang pagkakataon sa 3 araw. Mayroon akong 78 na hindi nasagot na tawag at 32 na text message. Karamihan ay mula kay Helena at Marcelo, ngunit mayroon ding ilang mula sa hindi kilalang numero. Marahil ay mga kaibigan na kanilang inirecruit upang subukang hanapin ako. Binasa ko ang mga mensahe ng sunod-sunod, sinusuri ang pagbabago ng takot ng aking anak. Ang mga una ay emosyonal pa rin. Pakiusap ma, bumalik ka, kailangan ka namin. Umiiyak ang mga bata para sa iyo. Ngunit unti-unting naging mas desperado ang mga ito at nakasentro sa mga isyu sa pananalapi. Tinawagan kami ng bangko para sa isa pang pulong. Sabi nila, nag-request ka ng revision sa kontrata bilang taga-garantiya. Hindi nila pwedeng kunin ang bahay dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Sa ika-4 na araw, naging agresibo ang mga mensahe. Napakawalang kabuluhan nito, ma. Sinisira mo ang aming buhay dahil sa isang pagmamaktol. Magpakatanda ka at bumalik ka. At sa wakas, desperado. Tinawagan ko ang lahat ng ospital, ang pulis, ang iyong mga kaibigan. Walang nakakaalam kung nasaan ka. Kung may mangyari sa'yo, magiging kasalanan ko. Pakiusap, sabihin mo lang na maayos ka. Nakakatuwang obserbahan na sa anumang sandali ay hindi tunay na humingi ng tawad si Helena sa pagnanais niyang mamatay ako. Sa anumang sandali ay hindi niya kinilala ang kalupitan ng kanyang mga salita o nagpahayag ng tunay na pagsisisi. Lahat ay umiikot sa mga negatibong kahihinatnan na dulot ng aking pagkawala sa kanya. Nagpasya akong sagutin ang huling mensahe. Maayos na maayos ako at mas masaya kaysa sa loob ng maraming taon. Ang nararanasan mo ngayon ay ang natural na kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Umaasa ako na ang karanasang ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang halaga ng mga taong mahal mo bago pa huli ang lahat sa iba sa iyong buhay. Agad dumating ang sagot. Pakiusap, inay. Maaari nating ayusin ito. Nangangako ako na hindi na ako magsasabi ng mga kakilakilabot na bagay. Bumalik ka lang. Isinulat ko ang aking huling sagot. Ang mga walang laman na pangako ay hindi nag-aayos ng mga pusong basag. Helena, ang mga salita na sinabi mo sa akin ay nagbunyag kung ano talaga ang iniisip mo sa akin. Hindi mo mababawi ang katotohanan iyon sa mga desperadong pangako. Matapos ipadala ang mensaheng iyon, hinarangan ko ang kanyang numero at lahat ng numerong nauugnay kay Marcelo. Hinarangan ko rin ang mga hindi kilalang numero na tumawag sa akin. Panahon na upang tapusin ang kabanatang ito minsan at magpakailanman. Sa sumunod na linggo, muli kong nakipagpulong kay Ginoong Ferrer upang pirmahan ang mga papeles na magpapahintulot sa akin na manirahan ng permanente sa Espanya. Nag-ayos din ako upang tuluyang ilipat ang aking pensyon sa Mexico at simulan ang proseso ng pagbebenta ng aking apartment sa Puerto Vallarta. Sigurado ka ba na gusto mong gawin itong permanente? Tanong ni Ginoong Ferrer. Ito ay isang napakahalagang desisyon. Wala nang mas sigurado ako sa aking buhay, sagot ko habang nilalagdaan ang bawat dokumento ng matatag ang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, gumagawa ako ng mga desisyon batay sa aking sariling kaligayahan, hindi sa mga kahilingan ng iba. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Dolores, ang aking mahal na kapitbahay at kasabwat. Masigla ang kanyang boses. Carmen, sabi niya, hindi ka maniniwala. Sinabi ni Helena, dumating siya sa aking apartment kahapon na umiiyak ng hysterical. Nagmamakaawa siya na sabihin ko sa iyo na bumalik ka, na ito ay isang kakilakilabot na hindi pagkakaunawaan. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko ang totoo na ang sinabi niya sa iyo ay hindi mapapatawad at kung ako ikaw, nawala rin ako magpakailanman.
Nakita mo sana ang kanyang mukha nang mapagtanto niya na maging ang mga kapitbahay ay alam kung gaano siya kalupit sa iyo. Binanggit niya ang tungkol sa mga problemang pinansyal. Ay oo, sinabi niya na kung wala ka, hindi nila kayang bayaran ang mortgage na pinipilit sila ng bangko na hindi masolusyonan ni Marcelo ang sitwasyong pinansyal at na kailangan ng mga bata ang mga bagay para sa eskwelahan na hindi nila kayang bilhin. Sa pangkalahatan, napagtanto niya ang lahat ng ginagawa ko para sa kanila nang mawala niya ako. Ito ay eksakto kung ano ang inaasahan ko. Hindi niya ako namimiss bilang isang tao. Namimiss niya ang aking tungkulin bilang tagapagbigay ng pinansyal at tagapag-ayos ng problema. Dolores, pakiusap ko. Kapag may nagtanong tungkol sa akin, lalo na si Helena, gusto kong sabihin mo na patay na ako para sa kanila dahil sa isang paraan, ito ay totoo. Ang Carmen na patuloy na nagpapakasakit para sa isang walang utang na loob na anak ay tunay na namatay sa kanyang kaarawan. Lubos kong naiintindihan, sagot ni Dolores. At alam mo ba, sa tingin ko, iyan ang pinakamagandang kamatayan na napili mo. 3 linggo matapos ang aking pagdating sa Espanya, ang aking bagong buhay ay nabuo sa mga paraan na hindi ko kailanman inakala. Nag-enroll ako sa mga klase ng Katalan ng 3 beses sa isang linggo. Nagsimula ako ng isang kurso sa watercolor tuwing Martes at Huwebes. Natutuklasan ang isang artistikong talento na hindi ko man lang alam na mayroon ako. Sumali ako sa isang club ng pagbabasa para sa mga dayuhan na nagpupulong tuwing linggo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, punong-puno ang aking agenda ng mga aktibidad na ako mismo ang pumili. Mga aktibidad na nagbibigay sa akin ng kasiyahan at personal na paglago, hindi mga obligasyong ipinapataw ng mga pangangailangan ng iba. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay sa pananalapi. Nang walang patuloy na kahilingan ni Helena, ang aking ipon ay hindi lamang nanatiling matatag, ito ay lumalago. Ang mga pamumuhunan na ginawa ko kasama si Ginoong Ferrer ay nagpakita na ng positibong kita at sa unang pagkakataon ay maaari kong planuhin ang aking pinansyal na kinabukasan batay lamang sa aking sariling mga pangangailangan. Noong Miyerkules ng Abril na iyon, habang umiinom ako ng kape sa umaga sa maaraw na balkonahe ng aking apartment, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang international number na hindi ko kilala. Nag-atubili akong sagutin, ngunit nanaig ang aking pagtataka. Senyora Carmen Aguirre? Tanong ng isang boses ng babae na may accent sa Mexico. Oo, ako ito. Sino po sila? Ako po si Raquel Mendoza. Ako po ay social worker mula sa Departamento ng Serbisyo para sa Pamilya sa Puerto Vallarta. Tinatawagan ko po kayo dahil nakatanggap po kami ng ulat tungkol sa inyong kapakanan. Nanigas ang aking dugo. Isang ulat. Anong uri? Ang inyong anak na si Helena Aguirre ay nagsumbong na kayo raw po ay maaaring dumaranas ng demensya o cognitive impairment at gumawa ng mga desisyon sa pananalapi at buhay na naglalagay sa inyo sa panganib. Ayon po sa kanya, bigla po kayong nawala at naninirahan sa mahirap na kalagayan sa ibang bansa, marahil ay sa ilalim ng impluensya ng ibang tao. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Umabot si Helena sa sukdulan ng paggamit ng mga serbisyo panlipunan, nag-imbento ng sakit sa pag-iisip upang baliwalain ang aking mga desisyon at pilitin akong bumalik. Senyorita Mendoza, matatag kong sagot. Hindi ako dumaranas ng demensya o cognitive impairment. Naninirahan ako sa Espanya sa sarili kong pagpili, sa isang komportableng apartment na may mahusay na medikal na pangangalaga at sa perpektong kalusugan ng isip. Ang mga akusasyon ng aking anak ay ganap na hindi totoo. Naiintindihan ko po ang inyong posisyon, Senyora Aguirre, ngunit kailangan po naming beripikahin ang inyong kapakanan. Posible po ba na magkaroon ng medikal at psikolohikal na pagsusuri sa pamamagitan ng Konsulado ng Mexico sa Espanya? Oo naman, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Handa akong sumailalim sa anumang pagsusuri na magpapatunay na ako ay nasa perpektong kalusugan ng isip at na ang aking mga desisyon ay ginawa ng may ganap na kalinawan. Matapos ayusin ang mga detalye para sa pagsusuri, pinatayan ko ang telepono na nakaramdam ng halo-halong galit at hindi paniniwala.
Nilampasan ni Helena ang limitasyon. Hindi lang niya ninais ang aking kamatayan, kundi sinubukan din niyang sirain ang aking kredibilidad sa pag-iisip upang mabawi ang kontrol sa aking pera at buhay. Agad kong tinawagan ang aking abogado sa Mexico, si Ginoong Vargas, na tumulong sa akin sa lahat ng legal na proseso bago ako umalis. "Carmen?" Bati niya ng may pag-aalala. "Masaya akong marinig ang iyong boses. Nagkaroon ako ng napaka-interesanteng linggo sa iyong anak. Iniisip ko, kakausap ko lang ang mga serbisyo panlipunan, inaakusahan ako ni Helena ng demensya." Hindi lang iyon, buntong hininga ni Ginoong Vargas. Kumuha rin siya ng ibang abogado upang subukang hamunin ang lahat ng legal na pagbabago na ginawa mo bago ka umalis. Inaangkin niya na hindi ka sa tamang pag-iisip nang pinirmahan mo ang mga ito. Magagawa ba niya iyon? Maaari niyang subukan, ngunit wala siyang matibay na legal na batayan. Mayroon akong mga recording ng lahat ng ating pag-uusap kung saan malinaw mong ipinapakita ang ganap na kalinawan ng pag-iisip. Bukod pa rito, ang katotohanan na maingat mong pinlano ang iyong pag-alis at naninirahan ka ng malaya sa Espanya ay sumasalungat sa anumang paratang ng cognitive impairment. Ano pa ang ginagawa niya? Sinubukan niyang makakuha ng access sa iyong mga bank account na inaangkin ang pag-aalala sa iyong kapakanan. Gusto rin niyang itigil ang proseso ng pagkuha ng bahay, ngunit dahil legal na suportado ang lahat at siya mismo ang pumirma ng mga dokumento na nagpapatunay sa kamakailang mga problemang pinansyal, wala siyang balidong argumento. Hindi ka panipaniwala kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Helena upang mabawi ang mga pinansyal na benepisyo na nawala sa kanya. Ginoong Vargas, gusto kong ihanda mo ang isang kaso ng paninirang puri laban sa aking anak. Ang kanyang mga maling paratang tungkol sa aking kalagayan sa pag-iisip ay maaaring makaapekto sa aking reputasyon at sa aking mga legal na karapatan. Magiging kasiyahan ko, sagot niya ng may kasiyahan. Matapos makita kung paano kanya tinrato, sa tingin ko, panahon na para harapin niya ang mga legal na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. 2 araw pagkatapos, humarap ako sa konsulado ng Mexico sa Barcelona para sa mga medikal at psikolohikal na pagsusuri. Ang itinalagang doktor, si Dr. Torres, ay isang may karanasan na lalaki na agad na nakaintindi sa sitwasyon. "Senyora Aguirre," sabi niya sa akin pagkatapos ng isang masusing 3 oras na pagsusuri, "hindi lang kayo nasa perpektong kalusugan ng isip, kundi ang mga desisyon na ginawa ninyo ay nagpapakita ng kahangahangang kalinawan at katapangan. Malinaw na sinubukan ng inyong anak na manipulahin ang legal na sistema upang mabawi ang mga benepisyo sa pananalapi." "Opo, idodokumento iyan ng opisyal." "Oo naman. Magpapadala ako ng detalyadong ulat sa mga serbisyong panlipunan na nagpapaliwanag na walang batayan ang mga paratang at na kayo ay nabubuhay ng isang malaya at malusog na buhay sa Espanya." Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa social worker. "Senyor Aguirre," sabi niya, "natanggap namin ang ulat medikal mula sa konsulado. Malinaw na walang batayan ang mga paratang ng inyong anak. Isasara namin ang kaso at aabisuhan namin si Helena na ang kanyang mga reklamo ay itinuring na walang batayan." "Salamat," sagot ko. "Idodokumento ba ito sa anumang paraan?" "Oo. Idodokumento na siya ay gumawa ng maling ulat tungkol sa kapakanan ng isang miyembro ng pamilya na maaaring magkaroon ng legal na implikasyon kung ito ay maulit." Perpekto. Hindi lamang nabigo si Helena sa kanyang pagtatangka na baliwalain ang aking mga desisyon, kundi mayroon na rin siyang opisyal na record ng paggawa ng mga maling ulat. Nang gabing iyon, nagpasya akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang ipinagpapaliban. Sumulat ng isang detalyadong salaysay ng aking karanasan, hindi para kay Helena, kundi para sa ibang mga babae na maaaring dumaranas ng magkatulad na sitwasyon ng manipulasyon at emosyonal na pang-aabuso mula sa mga adultong anak. Sumulat ako sa loob ng 4 na oras, idinodokumento ang bawat sakripisyo na ginawa ko, bawat manipulasyon na pinagdaanan ko,
at bawat hakbang na ginawa ko upang igiit ang aking dangal at ang aking buhay. Pinamagatan ko ang teksto na, kapag ang pag-ibig ng ina ay nagiging pagkawasak ng sarili, ang aking kwento ng kalayaan sa edad na 74. Ipinadala ko ang teksto sa isang blog na natuklasan ko, na dalubhasa sa mga kwento ng mga matatandang babae na nakatagpo ng tapang na radikal na baguhin ang kanilang buhay. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap ako ng masiglang tugon mula sa editor. Carmen, sulat niya, ang iyong kwento ay makapangyarihan at nagbibigay inspirasyon. Nakatanggap kami ng daan-daang komento mula sa mga babae na lubos na nakikilala ang kanilang sarili sa iyong karanasan. Handa ka bang lumahok sa isang video interview para sa aming channel sa YouTube? Agad akong pumayag. Panahon na upang gamitin ang aking karanasan upang tulungan ang ibang mga babae na nahuli sa nakalalasong dinamika ng pamilya. Ang panayam ay inilathala makalipas ang 2 linggo at mabilis na naging viral. Libu-libong babae ang nagbahagi ng magkatulad na kwento ng mga adultong anak na nagmamanipula sa kanila ng emosyonal at nagsasamantala ng pinansyal. Ang mga komento ay isang katalogo ng sakit at pagkilala. Ang aking 37 taong gulang na anak ay nakatira sa aking bahay, hindi nagbabayad ng renta at iniinsulto ako kapag pinakiusapan ko siyang maghanap ng trabaho, isinulat ng isang babae. Ang aking anak ay tumatawag lamang sa akin kapag kailangan niya ng pera para sa mga bakasyon, ngunit hindi kailanman nagkakaroon ng oras na bisitahin ako kapag ako ay may sakit, ibinahagi ng isa pa. Akala ko ako lang ang inang nakaramdam ng paggamit ng sarili kong mga anak, pagtatapat ng ikatlo. Ngunit ang pinakakagulat-gulat ay dumating 1 linggo matapos ang paglalathala ng panayam. Nakatanggap ako ng isang email mula sa isang address na agad kong nakilala. Mula kay Marcelo iyon. Carmen, sulat niya, nakita ko ang iyong panayam sa YouTube. Gusto kong malaman mo na lubos akong sumasang-ayon sa iyo. Ang sinabi ni Helena ay hindi mapapatawad at ang paraan ng pagtrato niya sa iyo sa loob ng maraming taon ay hindi katanggap-tanggap. Saksi ako kung paano kanya minanipula at ginamit, ngunit hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na harapin siya dahil labis kaming umaasa sa iyong pinansyal na tulong. Nagpatuloy siya. Gusto kong malaman mo na namimiss ka ng kambal at hindi nila maintindihan kung bakit hindi ka na pumupunta upang makita sila. Sinabi ni Helena sa kanila na may sakit ka at hindi ka makakabisita. Ngunit sa tingin ko, nararapat nilang malaman ang katotohanan kapag sila ay mas matanda na. Nagtapos ang email. Alam kong marahil ay huli na para sa paghingi ng tawad, ngunit gusto kong malaman mo na kahit isa man lang sa pamilyang ito ay kinikilala kung gaano mo isinakripisyo ang iyong sarili para sa amin. Umaasa ako na masaya ka sa iyong bagong buhay. Binasa ko ang email ng 3 beses bago magpasya kung paano sasagutin. Sa wakas ay sumulat ako, Marcelo, pinahahalagahan ko ang iyong katapatan, ngunit ang huling paghingi ng tawad ay hindi nagpapabago sa pinsalang nagawa. Umaasa ako na ang karanasang ito ay makakatulong sa iyo na maging mas mabuting asawa at ama at na ituturo mo sa iyong mga anak na pahalagahan ang mga taong nagmamahal sa kanila bago pa huli ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na mayroong isang miyembro ng aking pamilya na hayagang kinilala ang pang-aabusong aking dinanas. Hindi nito binago ang aking desisyon na panatilihin ang distansya, ngunit nagbigay ito sa akin ng pakiramdam ng pagpapatunay na matagal ko ng kailangan. Ang aking bagong buhay sa Espanya ay namumukadkad sa mga paraan na hindi ko kailanman naisip. Nagkaroon ako ng tunay na mga kaibigan na pinahahalagahan ako kung sino ako, hindi sa kung ano ang maibibigay ko. Natuklasan ko muli ang mga libangan at passion. Nagkaroon ako ng kapayapaan ng isip at pinansyal na katatagan. At ang pinakamahalaga, mayroon akong dignidad. 6 na buwan matapos ang aking pagdating sa Espanya, ang aking buhay ay nagkaroon ng isang anyo na hindi ko kailanman naisip na posible.
Isang maaraw na umaga ng tagsibol nang makatanggap ako ng tawag na muling magpapabago sa lahat. Si Dolores iyon, ang aking mahal na kapitbahay at kasabwat sa Mexico. "Carmen," sabi niya nang may masiglang boses, "kailangan mong marinig ito. Nawalan ng bahay si Helena." Huminto ang aking puso ng isang segundo. Sa kabila ng lahat, isang bahagi ng aking puso ay nag-aalala pa rin sa kapakanan ng aking mga apo. "Ano eksakto ang nangyari?" tanong ko. "Ipinatupad ng bangko ang mortgage nung nakaraang linggo. Hindi na nakabawi si Marcelo sa pera na nawala sa kanya. Nahuli sila sa 3 pang bayarin at dahil ikaw ang taga-garantiya at ginamit mo ang iyong legal na karapatan, nagpatuloy ang bangko sa pagpapatupad. Pumunta sa akin si Helena kahapon na umiiyak ng desperado. At maayos ba ang mga bata? Lumipat sila sa isang maliit na apartment sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa wakas, nakakuha si Marcelo ng matatag na trabaho sa isang kumpanya ng turismo, kumikita ng mas mababa kaysa dati, ngunit at least ay mayroon siyang sigurado. Si Helena ay kinailangan ding bumalik sa pagtatrabaho sa klinika, hindi bilang may-ari, kundi bilang empleyado. Kakaiba ang pinaghalong damdamin na aking naranasan. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan sa kanyang paghihirap, kundi isang malalim na kasiyahan ng hustisya. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, sina Helena at Marcelo ay nabubuhay sa totoong kahihinatnan ng kanilang mga desisyon nang walang sinumang sasagip sa kanila. "May iba pa?" patuloy ni Dolores. "Tinanong ako ni Helena kung alam ko kung paano ka makontak. Sabi niya, gusto raw niya talagang humingi ng tawad, na sa wakas ay nauunawaan na niya ang lahat ng nawala sa kanya nang mawala ka." "At ano ang sinabi mo sa kanya?" "Sinabi ko na ang ilang sugat ay masyadong malalim upang gumaling at ang ilang salita ay hindi kailanman mababawi. Sinabi ko rin na namumukadkad ka sa iyong bagong buhay at marahil ay mas mabuti para sa inyong dalawa na hindi na siya magtangkang makipag-ugnayan sa iyo." Tama si Dolores. Sa loob ng 6 na buwang ito, nakabuo ako ng kapayapaan sa loob na ayaw kong ipagsapalaran para sa mga walang laman na pangako mula sa isang anak na paulit-ulit na nagpatunay na pinahahalagahan lang niya ako kapag kailangan niya ako. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag mula kay Ginoong Vargas. "Carmen, mayroon akong magandang balita," sabi niya. "Ang bahay ni Helena ay naibenta na ng bangko at dahil ikaw ang taga-garantiya, may karapatan kang mabawi ang iyong orihinal na puhunan na 1.8 milyong piso kasama ang naipon na interes." "Magkano lahat iyon?" 2.1 milyong piso. Inaprubahan na ng bangko ang paglipat. Ang pera ay nasa iyong Espanyol na account sa susunod na linggo. Hindi ka panipaniwala. Hindi lamang nabawi ko ang aking orihinal na puhunan, kundi kumita pa ako ng karagdagang 300,000 piso. Pera na sana ay nawala magpakailanman kung patuloy akong naging inang laging nagpapakasakit. "Mayroon pa akong ibang bagay," patuloy ni Ginoong Vargas. "Sa wakas ay nabenta na ang iyong apartment sa Puerto Vallarta. Matapos ang mga komisyon at gastos, ang net value ay 820,000 piso. Sa kabuuan, nakatanggap ako ng halos 3 milyong piso sa mga ari-arian na inakala kong nawala na. Sa aking kasalukuyang ipon at sa mga pamumuhunan na ginawa ko sa Espanya, ang aking net worth ngayon ay lumampas na sa 5 milyong piso. Sa edad na 74, mas mayaman ako kaysa sa buong buhay ko. Kinagabihan, ipinagdiwang ko sa paborito kong restaurant sa Plaza Real. Umorder ako ng pinakamagandang Spanish cava at nag-toast sa matapang na babae na nagkaroon ng lakas ng loob na magsimulang muli nang tila nawala na ang lahat. Habang naghahapunan, pinagnilayan ko ang buong paglalakbay. Nagsimula ako sa paglalakbay na ito bilang isang pusong-puso at pinahamak na ina na lubhang nasaktan sa malupit na salita ng isang walang utang na loob na anak. Ngunit ngayon, ako ay isang malayang babae, matatag sa pananalapi, napapalibutan ng tunay na mga kaibigan at nabubuhay sa buhay na matagal ko nang pinangarap. Kinabukasan, nagpasya akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang iniisip, sumulat ng isang kumpletong libro tungkol sa aking karanasan. Hindi lamang ang aking kwento,
kundi isang praktikal na gabay para sa mga matatandang babae na nahuli sa nakalalasong relasyon sa pamilya. Nakipag-ugnayan ako sa isang Spanish publishing house na dalubhasa sa mga self-help at personal growth na libro. Agad na nagpakita ng interes ang editor, isang babae na nagngangalang Montserrat. "Carmen," sabi niya sa akin sa aming pulong, "ang iyong kwento ay tumatalakay sa isang paksa na nakakaapekto sa milyon-milyong babae, ngunit bihirang pag-usapan ng hayagan. Ang emosyonal na pang-aabuso ng mga adultong anak ay isang epidemikong problema na kailangang ilantad." Ginugol ko ang sumunod na 3 buwan sa pagsusulat ng When Love Hurts, Freeing Yourself from Toxic Family Emotional Abuse After 70. Ang libro ay hindi lamang nagdodokumento ng aking personal na karanasan, kundi pati na rin ang mga praktikal na estratehiya para sa pagkilala sa manipulasyon, pagtatakda ng malusog na limitasyon, at paghahanap ng lakas ng loob na unahin ang sariling kapakanan. Ang libro ay inilathala pagkalipas ng 8 buwan at naging bestseller sa ilang bansa sa Europa at Latin America. Ang mga liham na natanggap ko mula sa mga mambabasa ay kahanga-hanga. Isinulat sa akin ng mga babae mula sa buong mundo kung paano nagbigay sa kanila ng lakas ng loob ang aking kwento upang gumawa ng radikal na pagbabago sa kanilang sariling buhay. Nabasa ko ang iyong libro at sa wakas ay naintindihan ko na hindi ako masamang ina sa pagtangging patuloy na punduhan ang kawalang responsibilidad ng aking 42 taong gulang na anak. Isinulat ni Martha mula sa Chile. Ang iyong kwento ay nakatulong sa akin na maunawaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagpapakasakit. Ibinahagi ni Teresa mula sa Portugal. Matapos basahin ang iyong libro, ibinenta ko ang aking malaking bahay at lumipat sa isang maliit na apartment na kaya kong bayaran nang hindi umaasa sa tulong ng aking mga anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, natutulog ako ng payapa sa laysay ni Sofia mula sa Argentina. Ngunit ang liham na pinakamalalim na nakaantig sa akin ay dumating 1 taon matapos ang paglalathala ng libro. Mula ito sa isang batang ina na nagngangalang Paula. "Senyora Aguirre," sulat niya, "ako po ay 32 taong gulang at may 41 taong gulang na ina na nagpakasakit sa buong buhay niya para sa akin at sa aking mga kapatid." Matapos basahin ang inyong libro, napagtanto ko na eksakto naming tinatrato siya tulad ng pagtrato ni Helena sa inyo. Ang inyong kwento ay nagpabukas ng aking mga mata at ipinaunawa sa akin na inuulit ko ang isang nakalalasong pattern na maaaring sirain ang aking relasyon sa aking ina magpakailanman. Kahapon, tinawagan ko ang aking ina at humingi ako ng tawad sa lahat ng taon ng pagbabaliwala sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya na gusto ko siyang tulungan na matupad ang kanyang sariling mga pangarap sa halip na asahan na laging available siya para sa akin. Salamat sa pagtulong sa akin na maunawaan ito bago pa huli ang lahat. Ang liham na yon ay nagpaiyak sa akin sa tuwa. Ang aking sakit ay nagsilbing hadlang upang hindi na dumanas ang ibang pamilya sa parehong pagkawasak. 2 taon matapos ang aking pagdating sa Espanya, nakatanggap ako ng isang pisikal na liham sa aking mailbox. Pamilyar ang sulat kamay sa sobre, ngunit hindi ko agad makilala. Nang buksan ko ito, bumilis ang tibok ng aking puso. Mula ito sa aking mga apo na ngayon ay 13 taong gulang na. "Mahal na Lola Carmen," sulat nila sa sulat kamay ng mga teenager. "Sinabi sa amin ni Papa ang totoo tungkol sa kung bakit ka umalis. Sabi niya, may nasabi si Mama sa iyo na napakalupit kaya nagdesisyon kang magsimula ng bagong buhay na malayo sa amin. Gusto naming malaman mo na miss ka namin at naiintindihan namin kung bakit ka umalis. Gusto rin naming malaman mo na ipinagmamalaki ka namin sa iyong katapangan." Kasama sa liham ang mga drawing na ginawa nila tungkol sa akin na masayang nabubuhay sa mga kalye ng Barcelona. Umiyak ako ng 1 oras pagkatapos basahin ang liham na iyon,
Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagkaunawa na tama ang aking desisyon na panatilihin ang aking dignidad, kahit pa nangangahulugan ito ng paglayo sa mga taong mahal ko. Nagpasya akong sagutin sila. Aking mahal na mga apo, isinulat ko. Ang inyong mga salita ay ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa loob ng maraming taon. Mahal na mahal ko kayo at laging mamahalin anuman ang distansya. Kapag kayo ay mas matanda na at makakagawa na ng sarili ninyong mga desisyon, ang mga pinto ng aking puso at ng aking tahanan ay laging bukas para sa inyo. Hanggang noon, gusto kong malaman ninyo na ang inyong lola ay nabubuhay ng isang masagana at masayang buhay, napapalibutan ng kagandahan at kapayapaan. Ingatan ninyo ang pagmamahal na nararamdaman ninyo para sa akin, ngunit matuto rin kayo sa karanasang ito. Ang mga salita ay may kapangyarihan na bumuo o sumira, at ang mga relasyon ay nakabatay sa paggalang sa isa't isa, hindi sa isang panig na sakripisyo. Mahal na mahal ko kayo. Ngayon, 3 taon matapos ang kakilakilabot na kaarawan na nagpabago sa aking buhay magpakailanman, nakaupo ako sa balkonahe ng aking bagong apartment sa Barcelona, na binili ko gamit ang sarili kong pera, tinatanaw ang dagat Mediteraneo habang isinusulat ang huling mga linya ng aking kwento. Ako ay 77 taong gulang, may ari-arian na mahigit 6 milyong piso, isang bestseller na libro na isinalin sa 8 wika minamahal na mga kaibigan mula sa buong mundo, at isang kapayapaan sa loob na hindi ko kailanman inakala na mararanasan kong muli. Hiniling sa akin ni Helena bilang regalo sa kaarawan na mawala ako sa kanyang buhay. Ipinagkaloob ko ang kahilingang iyon sa pinakakahangahangang paraan. Ang hindi niya kailanman nakalkula ay sa pagkawala sa akin ay hindi lamang nawalan siya ng isang ina na walang kondisyon siyang mahal, kundi pati na rin ang taong nagpapanatili ng kanyang pinansyal na mundo na matatag sa loob ng mga dekada. Noong nakaraang linggo, nakatanggap ako ng email mula kay Helena, ang unang direktang pakikipag-ugnayan pagkatapos ng 3 taon. "Ma," sulat niya, "nabasa ko ang iyong libro. Hindi ko kailanman naisip kung gaano kita nasaktan, kung gaano mo isinakripisyo ang iyong sarili para sa akin, kung gaano kita pinabayaan sa buong buhay ko. Hindi ako humihingi na bumalik ka o napatawarin mo ako. Gusto ko lang na malaman mo na sa wakas ay naintindihan ko ang sinubukan mong ituro sa akin, kahit na sa pinakamahirap na paraan. Sana ay masaya ka sa iyong bagong buhay dahil karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan sa mundo." Hindi ko sinagot ang email. Ang ilang mga tulay, kapag nasunog na, ay hindi na maaaring itayo muli. Ngunit iningatan ko ang kanyang mga salita sa puso ko, hindi bilang isang tagumpay, kundi bilang kumpirmasyon na ang lahat ng sakit ay maaaring sa huli ay maging karunungan. Ang aking pagkawala ay ang aking regalo para sa kanya. Ang aking bagong buhay ay ang aking regalo para sa akin, at sulit ang bawat luha, bawat sakripisyo, bawat sandali ng sakit na nagdala sa akin dito. Dahil kung minsan, ang tanging paraan upang maligtas ang sarili ay ang magkaroon ng lakas ng loob na mawala ng lubusan upang muling ipanganak bilang ang taong laging nakatakda sa iyo. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lumalabas sa screen dahil sa loob nito ay may kwento ng pagtataksil at twist na hindi mo pa kailanman nakita.